everyone! Welcome to another vlog! Hoya day ko ngayon kasi naglinis rin ako dito sa area na pinaglalagyan ko ng ating mga hoya. Magre-repat ako ng mga hoya ko na hindi ko nare-repat simula nung nabili ko. Alam niyo na, pag iba yung kulay ng paso is ibig sabihin, hindi ko pa siya nare-repat. Hinintay ko munang magkadahon siya under my care kahit na matagal na to sa akin. Tingnan niyo, lumago na nga rin to. Nabili ko to ng malago pero lumago na rin siya. Yan. And ito. Yan. Yung mga naka-white pat na iriripat ko is na-repat ko na siya nung nabili ko before. Pero iriripat ko pa din kasi hindi niya gusto tagal yung magdahon. Well, ang hoya kasi matagal naman talaga magdahon. And napapagalan ako sa kanya and gusto kong palitan ng potting mix yung mga yung mga ganitong paso. Gusto ko rin palitan ng paso pati yung ganito kasi ang ating mga hoya is gusto ko nakikita yung ugat niya. So ito I think 3 inches lang to and perfect na to. Actually itong 4 inches ko na to nalagayan is kasya siya sa 3 inches. Alam ko 3 inches to eh. And ang ating mga hoya rin is kilala rin niya sa mga maliliit lang ang paso na ginagamit kasi mas gusto nila na yung ugat nila is nagsi-circulate lang sa maliit na paso para mas mag-focus sila sa pagdadahon kasi the more na mas malaki yung paso na gagamitin natin, like for example ito, maliit lang yung ilalagay natin tapos malaki yung paso. Puro lang, ugat lang. And ma-overwatered. At itong mga hoya ko is dinodouble pot ko din yung mga nandito sa area na to. And yeah. Ayan ang dami kong pinropagate kagabi. Kasi yung mga hoya keryay ko na yung mga common na inner ang variegation is pinropagate ko kasi pag gagamitin ko yung kanilang lagayan pagsasabit ako ng hoya. So, ngayon is, ito muna unahin natin. Pakilala ko muna sa inyo. 5 lang tong ireripat ko. Ito is si Bortonii hoya. Pero, alam nyo guys, ito is variegated to eh. Kaya lang, nalagas na yung dahon niya. Nung nag-uulan kasi, is, nilagay ko sila sa ulanan. Nakasabit siya dun. Nalagas yung mga variegated na dahon. Lagay ko lang dito. And dito ko siya ilalagay sa mas maliit. Tapos, ang gagamitin natin sa hoya na to, na potting mix is itong charan! Ano ba tawag dito? Fern, hindi to fern chips eh. Kasi, ito yung mga sinauna ko or luma kong fernwood na pinaggagapangan ng ating mga philodendron, nung mga malalaki kong plants. Ayan, ito. Kaya lang, hindi naman nagagamit. So, hinimay-himay ko. Pero may mabibili na kayong fern chips kung saan-saan. Karamihan sa Benguet ako nakikita nito eh. Yung fern chips online. Tapos, eto, fern chips na siya. Tapos, pumice, mungo size, and then, ano ba tawag dito? Pine barks and charcoal. Binili ko na siya ng ganyan kaliliit. Iba-iba yung potting mix na gamit ko sa kanila. Ito is pumice na may konting rice hull. Ito is si Hoya crassipetulata splash. Nagsisilvery na nga yung dahon niya eh. Lahat ng ganito ko guys, kung natatandaan nyo, 2 to 3 years ago is lumago siya ng bongga. Pero pinropagate ko ng pinropagate. As you can see guys, ito is dahon niya na. Ito, yung pagka-propagate ko sa kanya. Dahon niya na to. Yan. Tapos may tumutubo. And then, as you can see guys, hindi nyo pa makikita gaano yung ugat. Pero may ugat na siya dito sa area na yan. Crassipetulata splash. Tapos, eto naman si Manipurensis. Kasi ako eh. Naglinis ako ng wall. So, hindi natin makikita kasi basa, nag-moist. And, hindi pa siya visible yung ugat niya dito. Kasi, isa to sa binili ko ulit. Meron na ako neto before, Manipurensis. And, ano ba nangyari? Pinabayaan or napabayaan. And, ang potting mix niya guys is pumice na may konting rice hull, tapos stratum yung sa ibabaw. Ito yung mga ginagamit ko sa fish tank ko, pero hindi ko pa kasi nasimulaan i-assemble or i-set up yung fish tank ko. So, ginamit ko muna yung gagamitin ko para sa fish tank ko. Bibili na lang ulit ako kasi medyo pricey ito, kaya iniipon ko eh.
Kaya lang nagamit. Ito, unahin natin si Bertoni ay na variegated. Tapos, ang potting mix nito is, I forgot kung ano. Tignan nyo, guys. Ito, yung kanyang, tanggalin natin. Maninibago na naman to kasi okay lang naman kasi lumago-lago naman na siya. May iyak yung isa, oh. Tapos, dito. Yan, maliit lang, lagayan. Pwede nyo itong gamitan ng trellis. Ito yung trellis na tinatawag. May acrylic trellis ako nabili online. And then, pwede ring pababa. Ako, hindi ko siya gagamitan ng trellis, guys, kasi mas gusto ko siya ng ganyan. Hindi na rin dito umuulan madalas. Ang ending, hindi na sila nababasa. Pinapaulanan ko kasi itong area na to eh. Doon sa may area nila. Lagyan natin ng pine barks. And kailangan do-double pot ko rin to. Sino dito mahilig sa Hoya? Yan. Kung natatandaan nyo before, apakadami nating Hoya. So, ang ending is, inano ko siya, pinropagate ko, tapos yung iba, napabayaan. Pero, at least, ngayon, balik Hoya na ulit tayo. Na-obsess na ako sa Hoya ngayon, guys. Yung mga propagation ko, pon ang ginagamit ko sa kanila. Or, hindi siya ganitong potting mix or media. Medyo malalaki yung nung fern ko eh. Sayang kasi. Palabasin ulit natin yung variegation nito kasi yung mga nalagas na talaga niya na dahon is variegated yon. So ngayon dahil gusto ko siyang magising ulit yung kanyang mga bagong dahon na lalabas para magkaroon ng variegation is iripat ko. Ito namang next na iriripat ko is si Amarillo. Ang ganda-ganda nito. Ito na yung naitubo niya under my care. Ito, yung nagkakaroon na siya ng variegation. Ito, yan. Itong mga nandito. Yan yung itinubo niya. And puro coco chips. Karamihan pag bumili kayo ng Hoya, guys, doon sa mga seller talaga ng Hoya is coco chips yung ginagamit nila. Yes, kasi pinapaulanan nila to eh. Kaya kailangan yung potting mix nila is airy. Ako naman tatanggalin ko yan since madali lang namang mapropa. Etong si Amarillo, I think. O nadadalian ako sa kanya. Mabilis siyang lumago. Okay. Walang vermicast to. Pine barks lang to and charcoal. Yung charcoal ko maninipis yung pagkakahiwa. Yung next na bibiling ko, mas malalaki na. Pwede naman kayo magdurog para makatipid. Yan. Yan. Behave ikaw ha. Ayan siya. Amarillo. Tapos, next is itong si Villosa Myanmar. Kahawig siya ni Globulosa, pero wala ako nun eh. Yun talaga yung gusto ko, si Globulosa. Pero kasi, walang available sa seller. Kung sakali ka ako na magkakameron siya, pagbentahan niya ako. Ooh. Ilagay ko na natin. As usual, guys, coco pit or coco chips ang kanyang potting mix.
maninibago to. Ayaw ng Hoya ng paiba-iba ng potting mix. Or, I mean, ayaw ng Hoya ng iniiba-iba siya, ng niriripat siya. Pero ito pa lang naman yung kanyang first time dito na pagriripat sa akin. So, ayoko kasi ng coco chips kasi hindi ko nababantayan yung kanyang tubig. Gusto ko yung nakikita ko. Sa iba, nagwo-work tong ano lang coco chips, no? Kahit di naman natin tanggalin na lahat. Ang ganda kasi nung kanyang dahon, para siyang may balahibo, velvety. Hindi naman siya ganun ka-velvety, pero basta maganda siya. Tapos yung ilalim ng dahon niya, maganda din siya. Hindi nyo lang gaanong kita. Pero sa malapitan, ang ganda niya. Etong si Myanmar kasi, Nabilosa is patulis yung dulo. Si Globulosa is medyo pa-oblong. Pero hindi naman nagkakalayo yung kanilang itsura. Ay! Kala ko nalagay yung dahon eh. Tcharan! Ito namang next na iriripat natin is Spectissima. Yan, ang ganda-ganda niya. Naputol kasi to nung in-order ko, pero yung niya, yung kaputol na dahon is tumutubo. Nakakatuwa. Tinusok ko lang. Ewan ko kung tutubo pa to. Kasi, tinano natin. Ito guys, tignan nyo. Isang pirasong dahon yan. Tumubo. Tinusok ko lang kasi baka ako sakalingan tumubo. Tapos tumutubo naman. Tagalan ko lang kayo ng coco chips. Napuputol yung ugat niya. Sana huwag siya magtampo. Ay, ko pala ay putol talaga. Ay, may pala siya, flower buds. Okay na to. Yan. Kasi hindi ko na mahugot yung iba. Yan. Yan. Gusto kasi ng mga Hoya natin itong may fern chips. Kasi yung ibang mga Hoya ko dito, may fern chips siya talaga. Teka lang ha. Putol pala to. Kaya pala siya ang tagal-tagal tumubo. Putol pala ikaw. Yan. Yun. Ay na, ganda. Tapos, etong next is ito. Ito talaga yung mastermind. Kaya kailangan nating mag-repot. I think kailangan din nating bawasan siya ng dahon. Let's see. Yun. Yun. Sabi ko na ba sa inyo kung sino to? Si Nong Nooch. Si Nong Nooch. Pero guys, yung gusto ko kasing Nong Nooch is yung kanyang dahon is pabilog. Di ko lang alam kung Thailand to. Or, kasi sa Indonesia, yung Nong Nooch nila is pabilog. Pero same lang yung pagka-veiny ng kanilang dahon.
Mahilig rin ako ngayon sa mga veiny leaves. Or ito, yung kitang-kita mo na talaga yung pagka, ng ugat niya. Yan, dyan tayo nahihilig ngayon. Especially yung mga splashes hoya, silvery, yan, at saka mga variegated. Yan yung mga hinahanap ko ngayon or yung mga kinahuhumalingan ko na hinahanap. And meron naman na tayo dito. Ang hirap! Lumago kasi. Tingnan nyo, pumasok na pala siya dito. Ayoko siyang tanggalin para maganda sa trellis. Ayun, buti na lang. Ay! Tingnan natin guys kung paano natin siya makukuha. Buti na lang matalas yung ating gunting. Agay. Baka maani. Yun. Tcharan! Ayoko kasi siya putulin. Ay, meron pa pala. Yan, nagkalat na naman tayo. Imagine guys, dito lang sa maliit na to, nagkasya siya. And, tingnan nyo. Yan yung ating ireripat. Pero, hindi ko na siya tatanggalin kasi ang hirap niyang tanggalin. Bawasan na lang natin. Natutuyot na kasi siya. Hindi ko siya pinapaltan. I think, dito ba siya kasya? Or doon sa isa? Yan, ganyan. Tapos, i-trellis natin to. Teka lang. Lagyan pa natin ng konti. Hindi naman ito ma-overwater guys kasi naka-clear pot. Clear pot. Makikita ko siya kung kailangan na siyang diligan or what. And maliliit na kasi yung tubo ng dahon niya. Sa sobrang tagal na niyang nag-iintay ng ripat sa akin. Ngayon ko lang napag-diskitahan siya. Sana huwag maputol yung mga dahon. Ayan. Ang liit pala ng trellis ko pag naano. Kailangan malaking trellis dito eh. Kaya lang wala ako. Ito na yung pinakamalaki doon sa mga binibenta online. So, pagtsagaan na lang muna natin. Hindi pa dumadating yung clip ng ating mga hoya, kaya ito na lang munang free ang gamitin natin para siyang wire. Okay. Tcharan! Si Nong Nuch. Hanap pa tayo ng pwedeng iripat. Ayokong galawin yung iba guys kasi nag-aano sila eh. Nag-aano yung dahon nila, tumutubo. Pag tumutubo ang dahon ng ating mga hoya at iniripat, nalalaglag yung kanyang mga dahon. Para lang mabanlawan natin yung ginamit nating potting mix. Wala namang kaso. Pero gusto ko lang banlawan, pati yung dahon. Ang problem din sa mga hoya, pag nalagyan ng tubig yung dahon nila, nanggaling sa, ano ba tawag dito, nanggaling sa gripo is namumuti. Yun lang pala. Ito malaki yung kanyang paso. Dapat naka-double pot to. Pero wala kasi akong ganitong kalaking paso na paglalagyan sa kanila. Ay, meron. Yung meron pala ako dun sa kabila. Wait. Itong sa maliliit, pwede ako mag-double pot dito eh. Walang
Pero, kung uulan naman, yung pagpapwesahan nito guys is umuulan. Pag umulan, tatanggalin ko yung kanilang tray. Pero hindi kasi umulan ilang araw na. Mukhang ngayon uulan. So, eto lang yung aking ginawa. Naka-double pot lang muna sila hanggang sa magkaroon sila ng bagong roots. And then, ilalagay ko lang siya sa area na hindi maaarawan. Tapos, eto, nandito sa lagayan. Balawan ko na lang to or linisin ko na lang to kasi nakita ko lang to sa bandang dulo. Para naman, naka-double pot pa rin siya. So, yun lang naman yung ating agenda ngayong araw na to. Teka lang ha. Yan. Dapat nakalaylay to kasi ilalagay ko siya sa pinakaunahan. Yan, ganyan. Si Burtonii, variegated to pero hindi siya variegated ngayon. Tingnan natin yung bagong tutubong dahon. Tapos si Amarillo na ito na yung itinubo under my care. Yan o, yung mga variegation na yan, yung yellow na yan. Tapos si Velosa, Myanmar, and then si Spictissima, si Nova Ghost. Pinropagate ko to, pero try natin, baka tumubo ulit. Tapos si Nong Nooch. Ganda, no? Yan. Dahil na-board ako, yung mga hoya ko na malalaki dito, inano ko siya, pinutol ko talaga. Yung iba namatay eh. Nung summer, yung hindi ko siya naasikaso, yung basta napabayaan ko siya. Yun. So, yun lang and see you on our next video or next repotting video natin or sa mga next unboxing. Bye!